Bago tayo magsimula, meron lang ako munang gustong i-alok sa inyo na printer. Meron nga pala akong i-resell na Canon Pixma G1010. Ito yung tinatawag na buy and sell talaga. So nabili ko siya sa sale price na kahit papano ay napakababa at ibebenta ko sa inyo ng merong discount kahit papano. So kung bibilihin nyo to online or sa mga malls, 5,000 almost or mas mahal pa. Pero yung ibebenta ko 4,500 lang. Tumubo lang ako ng konti. Okay na ako doon. At eto yung buy and sell nga Kasi yung mga mangilan-ngilan na nagbebenta dyan na nagba-buy and sell, hindi buy and sell ang tawag doon. Inuutulang kayo noon. So simulan na natin yung topic natin ngayong araw. Meron nga palang nag-avail sa akin ng template ng mga IDs. 1x1, 2x2, passport ID at kung ano-ano pang mga template dito. So meron siyang itinatanong sa akin. Kapag meron siyang nilalagay or drag and drop dito na mga picture ay hindi daw pumapantay or putol daw yung ulo. Kagaya nito ipapakita ko sa inyo. Ito halimbawa yung customer natin. Kapag ka dinadrag niya dito sa ating template, makikita nyo, napapansin naman natin, putol talaga yung ulo niya. Pero yung pinaka-original file niya ay hindi talaga putol yung pinaka-upper part. So ang gagawin natin dyan, makikita naman natin talaga dito sa pinaka-picture niya na makacraft talaga to into 1x1. So kung ika-craft yan ng 1x1, mapuputol talaga yung parting taas. So ang magiging solusyon natin dito, it's either palitan ni customer yung isasubmit na photo sa atin na bilang tayo yung mag-i-edit dito or diskartihan nyo na lang sa mga online or i-edit nyo na lang. So eto, tuturuan ko kayo ng mga ilang tips kung paano yung ginagawa ko kapag ka ganito yung mga customer ko. So hindi naman kasi natin mapipigilan yung mga ganitong senaryo. So kailangan meron na lang din kayong idea kasi minsan kung ano-ano lang yung mga sinesend sa atin na photo ni customer kung magpapa-ID sila, 'di ba? Pero kung gusto nyo, kuhaan nyo na lang sila on the spot dyan sa mga store ninyo. Yun nga lang talaga kapag nagsasubmit lang ng mga photo, less hassle. Ipiprint mo na lang at saka kung medyo introvert pa yung customer mo, so hindi na siya mahihiya pa, 'di ba? Kukunin na lang niya sa'yo yung kanyang pinaprint na 1x1, 2x2. Pero kagaya nga ng sinabi ko, tuturuan ko kayo ng mga mangilan-ngilan na diskarte. So dapat meron kayong mga Canva Pro or kung saan kayo medyo magaling mag-edit kahit papano. Hindi ko naman sinabi pala na magaling pala. Binabawi ko yon. Kahit saan na tipong medyo gamay ninyo yung software na yon. It's either sa Paint, sa Word, or kung saan pa man sa Photoshop. Pero mas nadadalian ako sa paggamit ng Canva. Ang gagawin lang natin dito, mag-customize lang tayo ng size. Gawin natin siyang inches, tapos 1x1. Create design nyo lang yan. So dito, ang gagawin natin, i-upload natin yung photo ni customer na ganito. So upload lang natin. So nandito na yung photo ni customer. So ang gagawin natin dito, yung frame natin dito kasi naka 1x1 na. So i-stretch lang natin yan from the gilid na part. Stretch nyo lang siya ng i-stretch hanggang sa makover up yung 1x1 na frame na ginawa natin. Yun nga lang, yung parting ilalim na details ay mawawala. So kung okay na kay customer yan, kung hindi naman masyado maarte si customer, pwede nyo na tong i-print. I mean, i-download nyo na siya. Click nyo lang yung share, tapos click nyo yung download dito. So antayin lang natin siya ma-download para maipakita ko na sa inyo kung ano na yung mangyayari. Click nyo na lang syempre kung saan yung mapupunta yung din-download nyo, tapos i-drag nyo na lang to pabalik dun sa pinaka template natin na 1x1, 2x2, diba? So nakita nyo, hindi na putol yung ulo. From putol yung ulo, tinransfer natin siya ng ganito, sa Canva lang natin siya inedit, diba? So kung ganun yung method na gusto nyong gawin, aralin nyo na lang to, panoorin nyo na lang tong video na to. Meron pang isang part at technique kung paano nyo gagawin din yung kahit papano buo yung pinakailalim na part niya, yung sa bandang dibdib. Punta lang kayo ng cutout.pro. Ito yung pinakalink niya, ilalagay ko na lang sa description. So same lang din yung gagawin natin, i-upload natin dito yung image ni customer na binigay sa atin na hindi eksakto ng 1x1. So dito ang gagawin natin, click nyo lang tong common size 2x2. So makikita nyo 2x2 na yung frame na yan, pero yung pinakagilid na part niya ay walang mga details. So ang gagawin natin dito, puntahan nyo lang tong damit. Eto AI yung tawag dito. Magkakaroon na siya ng
details sa bandang gilid. I-click nyo lang kung ano yung pinaka-eksakto na damit dito. So automatic na yan na mag-generate. So tanungin nyo na lang si customer kung gusto niya ng ganito kasi mas madali i-edit na ganito, or kung marunong kayo sa Photoshop, no, i-edit nyo doon. Pero sa tingin ko eto yung pinakamadali na way para i-edit yung inyong mga image, 'di ba? Lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa printing business na to. So para sa akin, etong part na to, etong damit na to, automatic generated na, at kita nyo naman, no, eksaktong-eksakto dun sa frame, at saka medyo bumagay dun sa itsura ng customer natin, pati dun sa tipong katawan, 'di ba? So ang gagawin natin diyan, huwag nyo nang i-click yung done. Kumuha na lang kayo ng snipping tool. Paano lumabas yung snipping tool? I-type nyo lang dito, click nyo lang yung Windows, or pindutin nyo Windows Shift S. Pero kung ako sa inyo, hanapin nyo na lang tong snipping tool sa inyong mga computer. Type nyo lang naman snipping tool, napakadali lang naman yan. Tapos from dito, pagka kinlik nyo yung new, ang gagawin nyo dyan, i-highlight nyo lang yung part na yan. So ayan, meron na tayong 2x2 at magagamit na natin to sa ating 1x1, 2x2 template. So isave lang natin to. So mag-isip na lang kayo ng file name kung anong ipa-file name nyo dun sa inyong ida-download. Ayan, save. Tapos hanapin lang natin. At eto na nga yun. I-drag lang natin ulit dito sa ating template. So makikita nyo, kumpleto na yung hanggang dibdib niya at meron ng details yung ulo, hindi na putol, 'di ba? So kung ganyan, okay na yan. Nasa sa inyo naman kasi kung okay na yung pinakauna natin kanina at ulitin lang natin. Kung para kay customer okay na yung ganyan, yung naka-highlight talaga yung muka, pero kung gusto naman ni customer na merong detalye yung kanyang dibdib, ayan, i-edit nyo dun sa cutout.pro. Hanapan nyo lang na babagay na damit. Pero kung magaling naman kayo sa Photoshop, kung gamay nyo yung Photoshop, napakadali lang diskartehan yan, 'di ba? So ayan. So dun sa nag-request sa atin ng content na to, no, sana mapanood mo at matutunan mo kung paano yung ginawa ko. Although medyo mabilis kahit papaano, medyo ulit-ulitin mo na lang siguro yung videos. So dito naman sa 2x2, ganun lang din naman. Yung ginawa natin na photo, inedit natin through cutout.pro. I-drag nyo lang dyan kung gusto talaga ni customer na merong detalye yung parting baba na part. Pero kung okay lang sa kanya, yung kanina, yung ganito, 'di ba? Pinadaan ko lang siya through Canva. Inedit lang natin dito, no. Gumawa lang ako ng 1x1 na frame para ma-adjust at hindi putol yung ulo ng ganyan, no. Ayan, no, in-adjust ko lang ng ganyan, 'di ba? So pagdating naman dito sa passport size, tingin ko saktong-sakto naman yung binigay sa atin ni customer na detalye. So passport 2x2 ID, ayan. Kung gusto nyo mag-avail na itong mga template na to, i-message nyo lang ako. Pero kung ayaw nyo naman at syempre, kung nagtitipid kayo, meron na akong tutorial kung paano gumawa nito. Aralin nyo na lang yon kung ayaw nyo mag-avail. Syempre, di ba? So, pagdating naman din dito sa 3R, ganun lang din. Idadrag mo lang yung mga photos dito. Kagaya ng ganyan. Pero tuturuan ko kayo, no, etong template kasi na to, naka-portrait siya. So paano gumawa ng mga drag and drop na yan? Kuha ka lang dito ng shape, etong drawing tool, gawa ka lang dyan ng frame. Pagka naagawa ka ng frame na ganyan, i-drag mo lang dyan yung photo. So ayan na. So ang problema pa netong nag-request sa atin ng content na to, pagkadating daw sa 4R na template natin, ay putol din yung ulo. Ito yung sinasabi ko, no, para sa mga mag-a-avail ng template na to, na kung gusto nyong i-avail to, kapag ka mga portrait yung inyong ilalagay or idadrag na photos, gumawa rin kayo ng portrait na size. So, ang ibig ko sabihin, yung portrait, yung patayo. So, ang landscape, ganyan ang landscape. So, ito kasing i-avail ninyo, naka-landscape siya na gawa. Ganito yung inilagay dyan. So, gumawa na lang kayo ng pa-portrait ng ganyan. So, 4R, ang sukat niyan ay, punta tayo dito, width, 4, tapos yung height niya, 6. Ayan. So, idadrag na natin dito yung photos. So, para ma-idrag nyo dito, yung pinaka-picture nyo, i-click nyo muna tong box, tapos, idrag nyo na. O, diba? Meron na tayong 4R na photos. So, alisin nyo lang to at ipalit nyo to. I-rotate nyo lang to. Tapos, pindutin nyo tong butterfly para meron na kayong dalawa. Ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, no, etong Silhouette Studio, eto yung ginagamit ko palagi kapag ka
merong nagpapaprint sa akin ng mga IDs or mga photos na 4R, 3R, 5R. Same lang din dito sa 5R. May tanong din siya. Kapag ka dinadrag din daw niya, putol. Ganun lang din yung gagawin mo. Gumawa ka ulit ng pinaka template. Ganito lang gumawa niyan. Click mo to, pa-portrait yung gawin mo. Ang sukat ng 5R, 5, tapos dito 7. Ayan. Tapos i-drag mo na yung photo, 'di ba? Tapos i-rotate mo lang 'yan. Kahit pindutin mo yung Control C tapos Control B para copy paste. Ayan, meron ka ng sarili mong template, 'di ba? So inuulit ko, etong template natin ay dapat A4 yung gagamitin nyo na papel para medyo tipid. So babaguhin nyo dito, Control P, print, tapos kung anong printer yung gagamitin ninyo, select nyo yung preference. So dito hanapin nyo yung A4. Ayan. Kasi nga A4 yung papel na gagamitin natin. Photo paper A4. So dun sa printer, nasa sa inyo yon kung anong printer yung gagamitin nyo. Kahit ano pwede, 'di ba? Sana nasusundan nyo mga tropa. At kung ayaw nyo naman gamitin etong template ko na to dahil eto nga ay naka A4. Pero kaya ako itinuturo na A4 yung gamitin nyo para makatipid kayo. Kasi halimbawa, isang picture lang yung gustong ipaprint ni customer or halimbawa, ayan, makakatipid kasi talaga kayo kapag ka A4 yung gagamitin ninyo pagdating sa mga 3R. Ayan o, isipin nyo, isang A4, 4 na yung mapiprint ninyo. Isang A4, 2 na yung mapiprint ninyo na 4R, 'di ba? Isang A4, 2 na rin na 5R. So nasusundan nyo, sana nasusundan nyo. Pero inuulit ko, kung ayaw nyo nga gumamit ng A4, kung gusto nyo yung eksaktong cut na 3R, 4R, 5R, ganito yung gagawin ninyo mga tropa. So halimbawa, ang ipapaprint nga ni customer, gusto niyang ipaprint ng 4R. So click nyo lang tong print. Eto no, ganito lang usually yung ginagawa ko. Select nyo lang yung pinaka-printer ninyo dito sa printer. Tapos hanapin nyo dito yung 4R. Ayan. So dito sa quality, standard nyo lang to. Tapos dito sa printer type, ganyan lang. Pwede na kayong magsalpak ng 4R na size ng papel dun sa inyong mga printer. Tapos i-print nyo na. Click nyo lang yung print. Pero kung gusto nyo mga borderless printing, kagaya ng mga Epson 5290, ang kaya niyang i-print na borderless ay hanggang 4R at A4. Pero kung 4R lang, hindi mo na kailangan pang mag-bypass. Click mo lang tong printer properties dun sa option, tapos click mo lang tong borderless. So mapapansin nyo dito, ayan o, meron siyang spacing pa. Pero kapag kinlik ko tong borderless tapos in-apply ko siya, makikita nyo, sagad na yung maipiprint niya hanggang 4R. Pero kapag A4, halimbawa isang buong A4, hindi natin siya maboborderless. Kailangan naka-bypass kayo ng ibang drivers. So halimbawa, eto gusto kong i-print siya sa 5R. Hanapin ko lang yung 5R dito na template. Ayan, 5R. Makikita nyo, meron pa rin siyang spacing. Kasi hindi capable yung printer natin na to, yung Epson 5290 ng 5R na borderless. Ayan o, 5R. So, walang lumalabas na borderless. Para makapag borderless kayo ng 5R, i-click nyo yung Epson 382 na driver, i-install nyo yan muna para borderless. Ayan o, sagad na sagad yung print nyan. Kapag pinindot nyo yan, ayan o, 5R, borderless. Diba? Ayan, ganyan din sa A4. Epson 382 na driver lang yung makakapag borderless ng A4 size. Diba? So, ganyan lang. So, kung gusto nyong makatipid, kagaya nga ng sinabi ko, A4 ang gamitin ninyo sa pagbo-borderless kung wala kayong printer na kayang mag-borderless. Ano ba yung borderless? Ibig sabihin nun, sagad na sagad yung print, dulot-dulo, kaya niyang printan. Ayan o, ganyan. 'Di ba? Sagad na sagad yung print. Etong template natin sa Silhouette Studio, eto yung way para makapag borderless printing kayo. Ima-manual cut nyo na lang yan. Pero kung ayaw nyo ang gamitin tong method na to, kung ang printer nyo ay capable naman sa pag-print ng mga borderless, edi ang gawin nyo, recta print nyo lang yan, tapos salangan nyo ng 4R, ayan o, diba? Tapos hanapin nyo yung settings, borderless. Kung may mga borderless printing yung inyong mga printer. So, sana natutunan to nung nag-request sa atin ng video na to. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Parang dami account kasi yung parang name niya sa FB. Parang Bella. Shoutout sa'yo, madam, no? Salamat din sa pagpayag na gamitin nating sample itong
photos ng itong ginagamit natin. So ayan, sana natutunan nyo. I-replay nyo na lang kung paano yung ginawa natin. Makikita nyo naman, ayan, pwede nyo na tong guntingin kung wala kayong cutter. Make sure lang na matatalim yung gunting ninyo. A4 ang gamit ko dito na papel. Kasi mas tipid eh. Isipin nyo, eto yung customer nyo, pwede nyo pang gamitin yung pinakailalim na part or pwede nyo pang lagyan ng isa pang settings dito. Ayan o, idinrag ko lang, highlight nyo lang to lahat. Tapos pindutin nyo yung alt, tapos idrag nyo. Halimbawa, nagsabay kasi yung customer ninyo. Boss, pa-print, ID, package, eto. Idadrag ko lang ulit yung photo nung isang nag-avail. 'Di ba? Ayan, so halimbawa lang to, sample lang to kasi ito hindi pa natin na-resize yung kanina. Ayan, no, 'di ba? Oh, ayan, no. So, dalawang customer na yung kaya nyong i-cater sa A4 size na papel. Mas mura, mas makakatipid kayo at talagang mas kikita yung inyong printing shop kung A4 yung gagamitin ninyo. Pero kung mga masiselan, syempre, i-direct print nyo na lang ng 4R, 'di ba? Kagaya nga ng itinuro ko sa inyo, ganyan. 'Di ba? So, sa susunod siguro gagawa ako ng template din ng ganito. Ise-set up natin yung Silhouette Studio into 4R size or 5x7. Ayan, no, ito, ganito. Gagawa tayo ng ganitong template para sa 5R. Kapag ipinrint natin yan, 5R na yung settings niyan. Dito, baguhin lang natin 5R. Ayan. Sa susunod, ipopost ko na lang yung para sa 5R para medyo maliit na yung ating template, no. Gagawa na lang ako, hindi ko maipapangako kung kailan. Pero i-message nyo ako kung gusto nyo i-avail itong mga templates na to, no. Pero kung ayaw nyo naman, napakadali lang naman gumawa nito, no. At meron tayong tutorial dyan, no. So dito na natin tatapusin yung videos natin kasi para alam ko mahaba na eh. Records. So, message nyo ako kung gusto nyo i-avail yung Canon G1010 na printer. 4,500 ko lang siya binibenta. Brand new yun, mga tropa. Kayo na mag-unbox. Like, share, and subscribe. Kung ayaw nyo i-avail, edi wag. Bye! Wag na wag, papauto. Purchase your tracks today. Chill lang, relax,